Walang abonong synthetic. Yung binibili natin sa tindahan na synthetic na abono, granulated, wala po. Ayan o, tingnan nyo kung gaano kaganda. Magsimula na siyang may uhay na o. Labasan na. Organic fertilizer. At ito na po yung resulta. Parang damo. Sobrang kapal. Oh. Oh. Grabe. Palay po yan ha. Jasmine 479 yan. Alright. So ngayon pala nakikita na natin na successful na naman itong trial natin. Dito po ito sa San Antonio, Quezon. Ba't malamahina ang boses ko eh? Wala naman akong kasama din eh. Akala ko si Jasmine natutulog pa eh. Dito nga pala ako sa bukid. Ayan. No? Kita nyo? Yung isang butil ng palay ay kayang mag-produce ng ganito karaming suhi. Pagkatama ang sistema mo, inalagaan mo yung lupa, rejuvenated yung soil. Pinag-grader natin pero sa talong lang kumagat yung grader. Pagkakagat ng grader sa talong, dire-diretso ng hinila yung papalabas at sumama na yung ibang talong. Puro nabunot lang siya at hindi sumama yung lupa. Hello mga kagrit, magandang araw po sa inyo lahat. Dito tayo sa ating taniman ng palay, San Antonio, Quezon. At bisitahin natin kung kumusta naman yung mga butil na mga naglalabasan. Ang ganda ng aking outfit ngayon, no? Talagang ano, farmer na farmer. Tingnan natin po, no? Kasi una-una kong tinitingnan dyan, itong mga naunang naglabas na palay, supposedly dapat wala siyang mangingitim na butil. So yun yung ating titingnan. Yan yung indication na nasugpo natin yung sakit, nasugpo natin yung peste. Ito wala tayong spray na fungicide, so ayaw ko kasi talaga na ma-disrupt yung ganda ng lupa. So hindi na ako nag-spray ng fungicide. Let's check. Effective, walang mga maya ngayon. Kasi yung mga maya kahit ganito pa lang ang butil, tinitira na ng mga yan. Lalo na yung mga ganito na mayroon na talagang laman, oh. Titirahin na ng maya ito. So mahaba ang buhay, oh. So yun, nagkakabit sila ng mga banderitas. Ang bagay ito. Kasi hindi talaga umatake mga ano eh, maya. Siguro palibasa yung mga maya eh, taga-bundok. O hindi masyadong sanay sa mga may mga kulay. Parang tanim ah. Walang tubig. Tuyo-tuyo yan. Magandang bilangin, oh. Walang abonong synthetic. Yung binibili natin sa tindahan na synthetic na abono, granulated, wala po. Tignan nyo kung gaano kaganda. Magsimula na siyang mag-iuhay na, oh. Labasan na. Yung pala na isang butil, ngayon parang pwede siyang pangbubong ng bahay. Na akala mo kugon. Ayan.
Tapos walang tubig yan, oh. Dry yan. Yun to say, nakatipid ka na sa abono, nakatipid ka pa sa tubig, nakatipid ka pa sa binhi, nakatipid ka pa sa trabaho dahil direct seeding lang naman po ito. Lahat yan ganyan. Nakatipid, naklase ng pagsasaka, no? Ito kailangan natin para hindi tayo na-hostage pagdating ng oras na taghirap. Meron tayong solusyon. So nasa 75 days na po siguro to. Ito lang sure. Pero ina-update natin kayo ngayon. Yan po yung tsura na ng ating sabog tanim, direct seeded. Nasa 20 kilograms lang per hectare ang seeding rate. At walang ginagamit na synthetic fertilizer. Yung dati nating pinagtaniman ng talong, wala na rin tong araro, hindi na rin pinararo. Pagka grader, tubigan, inispray ng bioenzyme, dinaanan ng paddy wheel, then sinabugan agad, isang araw lang halos. Kinabukasan, inispray natin ng pang-damo na pre-emergent herbicide, yung direct 800. Then flashing ng tubig. Pagdating ng 9 days, saka tayo naglagay ng organic fertilizer. At ito na po yung resulta. Parang damo. Sobrang oh, grabe, palay po yan ha. Jasmine 479 yan. Alright. So ngayon pala nakikita na natin na successful na naman itong trial natin. Dito po ito sa San Antonio, Quezon. Ba't malamahina ang boses ko eh? Wala naman akong kasama din eh. Akala ko si Jasmine natutulog pa eh. Dito nga pala ako sa bukid. Ayan. No? Kita nyo? Yung isang butil ng palay ay kayang mag-produce ng ganito karaming suhi. Pagkatama ang sistema mo, inalagaan mo yung lupa, rejuvenated yung soil. Pinag-grader natin pero sa talong lang kumagat yung grader. Pagkakagat ng grader sa talong, dire-diretso ng hinila yun papalabas at sumama na yung ibang talong, puro nabunot lang siya at hindi sumama yung lupa. Yun ang tatandaan natin, mahalaga-malaga. Kung sasabihin nyo naman nasagana sa tubig, hindi, tuyo-tuyo oh. Eh, maasa lang po ito sa patubig natin dyan sa ilog. So once a week lang po ang patubig. Yung sinasabing lowland rice kailangan nakababad sa tubig, I disagree kasi ginagawa natin. Ito po kung ano yung sinasabi natin, we walk the talk. Kung ano yung sinasabi natin sa ating mga lesson, ginagawa natin dito sa ating trials, mga demo trials natin is ginagawa natin ang actual. Nakakatawa no? Kunting seeds magpo-produce ng ngayon yung kagandang palay. Tapos berdeng berde pero wala kahit isang patak, kahit isang granules ng abonong komersyal. Ang abono natin ay nakatapon. Importante lang, binuhay ko lang yung microbe sa lupa. Buhay na buhay po yung microbe sa lupa. Yun talagang pinakasekreto niya. Bioenzyme natin, pinost natin ang bioenzyme yung mga microbes. Ayan na. Right, so yun yung ating update sa inyo for today. Until such time na maglabasa na ng sabay-sabay ang bunga niyan, ay dire-diretso lang po natin kayong i-update. Okay, yung ating video sa inyo for today. Tungkol po dito sa ating Jasmine 479. Zero synthetic, walang synthetic na ginagamit na abono. At napakatipid lang po ng sistema ng pagsasaka natin. Direct seeding lang po yan. Na-update lang po natin kayo. Then kapag kasabay-sabay na po may bunga yan, ay dire-diretso lang po natin kayo update. Ito yung ating video sa inyo for today. Thank you very much mga kagrit. Lagi tatandaan sa ating munting channel, Will Agri TV, Farmers Ambida. Maraming salamat po sa inyo lahat.